madami ito, 13 ho, mga Boss G Pamuser. Hindi ko alam actually kung ano uunahin natin. Pero unahin mo muna natin mga bossing, yung mga balik-tanaw. Yung mga balik-tanaw ho na mga balita ho, mga kababayan. Ito nga, nasan ba yun? Ito, totoo kaya na nauubusan na ng pondo ang mga Duterte? Totoo kaya na paubos na ang kanilang pera, mga bossing? Bakit to natin natanong? Eh kasi may mga nagsasabi, nako wala na yan, wala na mga pinagkakakitaan yung mga Duterte. Yun daw ho ang sinasabi. Bakit? Sabi ko, eh kasi sabi nila yung mga pogo, yung mga ibang mga aktibidades daw ho nila, eh mga sarado na. Sabi dito, Hontiveros says Rodrigo Duterte benefited from illegal pogos. Ayan nga po, may ano pa, pinakita pang chart ho, mga kababayan. At ang nasa pinakataas, si Rodrigo Duterte daw ho, mga bossing. Base po dito sa ipinapakita na chart, no? At doon sa kabilang panig naman po, si Madoling. Putik na yan. Naduling-duling na sa sobrang yaman at sa sobrang daming perang kinikita. Rodrigo Duterte, hindi na daw ho makatanda si Duterte. Ito naman, naduling na ho sa sobrang yaman. Sa ilalim ni Duterte, nandiyan naman daw si Michael Yang. No? Tapos, Lee Wei-xiong, ayun, may picture pa. Si Xi Jiang, at nasa ilalim na ilalim, Alice Guo naman. Ang dami, kaso ho, mga kababayan, wala na, close na ang pogo. Hindi na po pinahihintulutan ng Pangulo. Sabi ng Pangulo doon sa kanyang zona, no? Bibigyan natin ng ultimatum na 6 na buwan, sarado na lahat ng iyan. Ayun, si Roque, nabakla. Nabokya na. Sorry. Nabokya na. No, sabi nga ni Roque doon sa kanyang pagsasalita kumbaga, nauubusan na po tayo ng pondo, nauubusan na po yung naipon natin. Di ba? Baka ganun din ang mga Duterte. Sabi naman ng iba, hindi, lalaki ng pondo niyan May mga confidential funds ba yan yun din Yung mga confidential funds mukhang nabubuko na nga din ho, mga kababayan. Natural, hihinto na din ho yun. No? Sabi, hindi, si Pulong may 51 billion pa yan Hindi kung titingnan ho natin mga kababayan yung gastos ho nila, mga bossing, pag pinagsama-sama mo, presidente, vice-presidente, ilang congressman sila, tapos mayor, sabihin mo na, isama mo na yung sabihin mo na yung tawag doon, mga negosyo nila, isama mo na din yun. Hindi pa din ho yata kaya, mga kababayan. Sabihin mo, 5 milyon na lang per month ang kinikita nila. Yung palang, pag pinagsama-sama, 10 na, gawin na natin 50 milyones. Yung kinikita nila. No, kahit po yun, kahit kasalungat doon sa sinasabi ni Rodrigo Duterte na lang daw ho, namumuhay na lang siya doon sa kanyang naiwang pera, retirement pay na lang. 50 milyones. Kay Kaufman pa lang, parang kulang na ho, mga kababayan. Diba? Kay Kaufman, ang bali-balita? Sabi, 50 milyones ang natatanggap, 150 million ang natatanggap ni Kaufman buwan-buwan sa mga Duterte. Doon pa lang ho, mga bossing, parang kulang na. Tapos meron pa, 16 na abogado, hindi naman pwedeng ipambayad ni Sara Duterte. Yung pera ng bayan doon sa mga abogado, 16 na abogado, hindi naman nila pwedeng ipambayad yung pera ng bayan para kay Duterte. Di ba? Mga bossing, sabi ni Ma'am Maridol Donatos, watching from Arizona, USA. Tapos sa ilalim niyan, mga bossing, yung mga nabuko na talaga, ayan, yung magkakapatid na Guo, si Alice Guo, si Wesley Guo, Cassie Leong, si Roque, ayan si Roque nandoon sa dulo Ano ni Roque dito bukod sa Legal Counsel of Whirlwind Corporation assisted Cassie Leong on Lucky South 99. Itatanggi mo pa, Roque. Ayan na, sinasabi na nila kahit ano-anong paikot. Di ba sa ilalim
Oh, pati yung si Dong Kalugay na syuta, ang daming nangangarap dito kay Alice Guo. Sabi, ang ganda ni Mayor. Tapos ang naging syuta, eto si Mayor Dong Kalugay ng Sual Mayor. Oh, saan pa kayo? Eto pa mga bossing, papakita pa natin, oh. Ang ganda ng pag-iimbestiga dito ni Senadora Risa Ontiveros, no? Malupit. Oh, eto pa ho, oh. PBBM's order immediate ban against all POGO operation. Wala na. Sabi ni Nelly Fan, no? Pera ng bayan ang kanilang pinamumudmod. Boss, Mark, cash cow ng Presidente Duterte ang POGO. Sabi ni Roque, sabi ni Yatsky, wala na, kasos, close na. Oh, tapos yung mga confidential funds, wala na din. Di ba, Elena Capistrano at Ma'am Neng Gigi? Ano kaya mga negosyo nila ngayon? Sa tingin nyo, mga bossing, tayo nagtatanong lang kung ano yung kanilang mga negosyo ngayon kasi ho talagang hanggang ngayon naman ho, mga bossing, parang ang hirap paniwalaan. No, ang hirap paniwalaan na yung mga ibinabayad nila sa mga abogado, ibinabayad nila kay Kaufman, yakang-yaka noong mga negosyo lang nila. Biruin mo, 150 million sa isang taon, 1.8 billion. No? Sunny Delizo, shout out po sa inyo, watching from Los Angeles, California. Sabi ni Boogie Arellano, Digong, dahil malapit na ang confirmation of charges ng ICC, baka strategy lang ni Tatay Diggs yan. Malingering lang. Yung yung hindi na daw ho makaalala. Mamaya talakayin ho natin yan, mga bossing. No? O sige, asan na ba yun? Hanapin ko na nga. Ang dami kasi talagang halo-halo na ho dito, mga boss. Wala. Hindi nata na isama dito. Nasaan ba yun? Saan ba yun? Hindi ko makita. O, ang dami. Pumunta muna ho tayo dito sa Kongreso, mga kababayan. Dito naman sa Kongreso, bali-balita na si Martin Romualdez daw po na ating na House Speaker ay mapapalitan. Aba, ang dami nagsasabi, ang dami nagbabalita. Masisibak na si Martin Romualdez. Speakership up for grab. Ang mga nangangarap daw ho, si Benitez, si Barba, si Tiangco. Si Toby Tiangco, kaya pala maingay ngayon si Toby Tiangco, ano? Kung ano-ano yung sinasabi, may nahawa na din yata kay sino ba yon yung babae na may USB daw sila? Si Toby Tiangco may USB din. Oh, 'di ba? Sabi dito, May 15, 2025, balik tanaw ha. Speakership up for grabs. Benitez, Barba, Tiangco reportedly circling Romualdez throne. Kaso mga kababayan, ang bumoto dito kay Martin Romualdez na mga kapwa niya, mga congressman, 291.